Kilala bilang isang matapang at prangka pagdating sa investigative news. May prinsipyo sa bawat lakad anumang panahon. Subalit meron itong pusong mamon pagdating sa mga taong inaalipusta at inaabuso. Ng mga kriminal at mga taong abusado sa kapangyarihan, kilala na madaling lapitan at sumbungan ng mga naapi. Nakabihis na po ako. Sabi ko po, uuwi na po ako. Tapos sabi niya po, mamaya na daw po, ihahatid niya daw po ako. Tapos sabi ko po, hindi po. Uuwi na lang po ako mag-isa. Tapos Ganyan kong ilarawan ang isang Ben Tulfo. Anong gusto mong gawin? kulong po siya. Mukha po malaki. Opisina to ah! Ano ginagawa? May tinatago ba? Sino may order sa inyo? Sino may order sa inyo? Sino may... Media ka pa naman! Si Ben Tulfo ay galing sa isang prominenteng pamilya. 10 silang magkakapatid. Kabilang narito sina Mon Tulfo, Erwin Tulfo, at ang isa pang malaking pangalan sa larangan ng pamamahayag at kasalukuyang senador na si Raffy Tulfo. Kasama rin ang dating tourism secretary na si Wanda Teo Tulfo at iba pa nilang mga kapatid. Sa kanilang mga estilo sa pagbabalita, higit na naiiba ang kay Ben Tulfo. Ito ay dahil sa kanyang katapangan na talagang nakatatakot ang dating. Para sa iba ay matindi o mahigpit, ngunit para naman sa marami ay talagang kahanga-hanga. Sino ang pinagamit mo ng motor nung Sabado kung hindi ka? Nasaan yung motor mo ngayon ng Sabado ng madaling araw? Ba yan? Public use? Personal mo yan? Personal mo yan? Personal mo naman pala eh! Hindi naman pala motor ng opisina eh. Sabihin mo sa akin. Mukha may pinagtatakbang ka? Wala ka rin. Eh, ano mo? Toy, PO2 ko pala. Wala kang idea. Biggest story ang bubuo. Taong 2022 nang itatag mismo ni Ben Tulfo ang bitag, kung saan siya mismo ang naging host at personal na sumama sa mga operasyon ng naturang Philippine Public Television Service. Pangunahing layunin ng bitag ay magbigay ng agarang aksyon, solusyon at tulong sa mga biktima ng abuso, panloloko, pagsasamantala at kasakiman. Ito ay nagsisilbing pambansang sumbungan na naglalayong maituwid ang mga baluktot na pangangatwiran at panagutin ng mga kriminal o tiwali sa lipunan. Relax ka lang. Sabi niya, parang may handa. Ibig sabihin, gagawa siya, nagsisunod kaya nananaginip siya. Hindi na kayo pumasok. Ikaw, ano ang masasabi? Gusto mo mag-polygraph din? Ano na? No comment, ikaw. Nagaya ka, ayaw mo talaga. Ako, kapahakan ko yung mo mamaya. Ba't tumitigil ka sa akin? Kaya bang yan sir? Hindi ka lang palang eh. Wala ka naman palang binatbat eh. Ano mo ikaw sa akin, ano ko, hindi ako naniniwala eh. Ha? Baba na? Sige, matuloy Ito kayo hingi ng sorry, sir. Sa dami ng iminura nyo sa akin, sinabi ko muna sa kanya salita. Kung gusto mo, mag-usap tayo mamaya. Kung gusto mo, tatanggalin ko pa to. Para mag-usap tayo sa labas mamaya. Hindi, kasi parang sa... Hindi po pwede yan. Under custodial investigation. Investigation for what? On the basis of what? Sino umaresto? Anong naresto yun? Hindi, inaresto. Ang sinasabi ng complaint, pumalpa kayo. You screwed up. Big time. Ako sasabihin ko sa iyo to. Dahil mali. Nothing personal. Look at this. Kung yan ay kamag-anak ko at lumapit sa akin, ganito pa rin ang gagawin ko. Pagkapagtanggol kami ng mga taong kapareho niya na naniniwala ng sama ng loob ko, meron kayo rito. Ang mga karapatan ng isang taong arestado na sa ilalim ng pagsisiyasa. Mas alam na ng magkakapatid yan. right. They don't know a Ben, a Rafi Yes. from a Mon and Erwin. Yes. Kasi ang siling na, para kayong pinagbiyak na kamatis. When I wear my sunglasses, may grade to. At saka, I cannot stand the glare of the lights. So, ginamit ko na yun as a bright. I have to wear a mustache to identify na si Ben ako. And the jacket, I carry, I'm a licensed gun holder. Yun. So, because of my job, I mean,